24. Patay ang dalawang bata matapos makulong sa nasusunog nilang bahay sa Las Piñas kaninang madaling araw. Si John Consulta, naka-alerto 24. Sunog na sunog at di na makilala ang mga labi ng magkapatid na Amira Nabil Al-Saad, 14 anyos, at Nabil Al-Saad, 12 anyos. Matapos lamunin ng apoy ang kanilang bahay sa BF Homes Resort sa Las Piñas, mag-aalas 4 ng madaling araw. Palabas na raw sana ang tatlong magkakapatid nang biglang mabitawan ng 16 anyos na si Sara ang dalawang kapatid at tuluyang mawala sa gitna ng makapal na usok. Balot din daw ng grills ang bahay kaya nahirapang makalabas ang magkakapatid. Inaakay na nasusunog yung balat niya, nabitawan niya yung bata. Ganyan sa sunog ka, maaaring suffocation. Sa nalanghap mong makapal na usok, so sa usok pa lang pwede ka nang mamatay. Nagtamo ng second-degree burn si Sara. Nakaligtas naman sa sunog ang kanilang ina at katulong na lumabas daw para bumili ng pandesal. Hindi bababa sa 1.5 million pesos ang tinatayang pinsala. Sinisilip ng mga otoridad ang anggulong faulty wiring na posibleng ugat ng sunog. Ayon daw kasi sa ina ng mga biktima, may pagkislap daw sa kisame sa bahagi ng sala ng bahay ilang araw bago naganap ang sunog. Pagka ganyan nakakita na ganyan pangyayari, maaari nilang i-switch off agad ang pinakang main breaker nila para hindi kumalat yung apoy na nasusunog na kuryente. At kung maaari, lahat sana ng mga bintana ng kanilang tinutulugang kwarto ay merong opening. John Consulta, naka-alerto, 24. Ilang militanteng grupo ng mga magsasaka at manggagawa ang nagkilos protesta sa Mendiola sa Maynila kaninang umaga. Ipinarating nila ang hiling na ipamahagi na ang mga lupa sa mga magsasaka. Kung aayon daw ang mga magsasaka sa mga compromise agreement, liliit ang kita nila. Sa Korte Suprema naman, naghain ng dalawang mosyon ang alyansa ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita o Ambala. Ang una, resolbahin ang kaso base sa merito nito. Ang ikalawang mosyon naman, itigil na ang mediation sa pagitan ng Hacienda Luisita Incorporated at iba't ibang grupo ng mga magsasaka. Pero kani-kanina lang, ibinasura ng Korte Suprema ang mosyon na magpapatigil sa mediation proceedings. Balita sa showbiz muna tayo, mga kapuso. Ang kachikan minute natin ngayong gabi ay inyong hinahangaan at kinagigiliwan. Nakapuso natin na si Luan D. Luan. Thanks, Mike. International model na ang host ng Born to be Wild na si Kiko Rustia. Siya ang tanging Pinoy na nakapasok bilang isa sa models ng Benetton, isang sikat na international clothing brand. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ako si Kiko Rustia, 28 years old, taga-Pilipinas. Ang nanay at tatay ko, syempre, taga-Pilipinas din. Ito ang ginawang video vlog ni Kiko Rustia bago siya tumulak sa photoshoot ng sikat na international clothing brand. Mula sa 65,000 wannabes, isa si Kiko sa 20 modelong napili at siya lamang ang tanging Pinoy. Sa New York, ginawa ang pictorial para sa ad campaign at isa raw ito sa masaya at di malilimutang karanasan niya. Finding out that you won was, parang level up. Actually, being in New York was another level up. Doing the photoshoot level up, finally na lumabas na yung ads at alam mong somewhere in the world, nakapaskil na yung mukha mo. Achievement daw ito hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa mga Pinoy. Proud ako dun sa achievement. Alam mo yun, na I worked so hard for this and with the support of my family and friends and mga, GMA. Sobrang, parang ang sarap lang na we did it. Ngayon, muling naghahanap ang clothing brand ng next batch ng models. Payo ni Kiko sa mga nais ding sumubok maging modelo. Kung gusto mo ma-appreciate ka ng mga tao, kailangan magpakatotoo ha. Huwag kang magkunwari kasi eventually in the end lalabas din yung yung real you. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Marian Rivera at Bella Padilla nagkaharap na para tuldukan ng issue tungkol sa kanila. Tutukan yan mamaya. Mel? Salamat, Luan. Karaniwan sa mga nahihilig noon sa ballet ay yung mga nakakariwasa sa buhay. Dahil mahal nga ang bayad sa pag-aaral ng ballet, hindi ba? Pero ngayon, sa Quezon City, daang-daang batang maralita ang nakakapag-aral ng ballet dahil sa scholarship. Yan ang tinutukan ni Claire Delphine.
maliliksi, matitikas ang tindig, at listo. Sa malawak na kwartong ito, libreng nakakapagsanay at natuturuan ng ballet ang mga mahihirap na kabataang nakikitaan ng potensyal sa larangan ng sining. Ang daming talent, sayang naman. And we are proven right, no? Ang dami naming na-produce, na coming from poor families. Si Rafi, dating scholar at isa sa mga nabiyayaan ng libreng pagsasanay ng ballet. Ngayon, isa na siya sa mga nagtuturo sa mahigit 400 dance scholars na katulad niyang minsan ring nangarap. Akala kasi ng mga ibang ballet pangmayaman. Meron pong pangmahirap dito po sa atin, sa Quezon City. Dahil sa husay at talentong ipinamalas ng mga kabataang ito, kinilala na rin sila at nakatanggap ng sari-saring parangal. Ang ballet dancing rin ang naging tikat nila para makapunta at makapagtanghal sa labas ng bansa. Ladies and gentlemen, let's welcome our Filipino dancers. Kamakailan lang, muli nilang pinahanga ang mga dayuhan sa kanilang world-class performance sa International Dance Festival sa Macau, China. Nakatulong ka in a way, no? To uplift their whatever inadequacies nila. No? Pagod at pawis man ang baon-baon nila mula sa mahirap na pagsasanay, ayos lang daw. Bali wala naman po kasi yung hirap kasi enjoy na enjoy guys sa ginagawa niyo. Naging flexible po ako. Tapos parang naging malakas. Tapos parang ano po, parang lumakas po yung katawan ko. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! OFW sa France, inireklamo ang pananakit ng kanyang amo. Nanalong Miss Universe, dinumog sa kanyang pag-uwi sa Mexico. At Maria Rivera at Bella Padilla nagharap na para tapusin ang issue sa umano'y away nila. Tutukan yan dito sa 24 Oras. Ang good news ay inihatid sa inyo ng Samurai Energy Drink.